akin palagi, hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. True or false, no? Kailangan mo talagang pukawin, mulapin, palakasin ang loob ng mamamayan. It requires sa amin, sa CPP, NPA, NDF, ang tawag namin dyan mga kababayan, AOM. Arouse, Organize, Mobilize. Kasi gano'n ang galaw ng kalaban eh. Nag-antay sila ng 6 na taon hanggang 8 taon bago nila kinuha si Tatay Digong. Nag-infiltrate ng gobyerno, pinagplanuhan, nag-infiltrate sa ICC, may galawang international, may alyansa sa Dilawan, may alyansa sa mga hilaw na komunista ni Hontiveros na dati nilang kalaban, may alyansa kay Marcos na isinusuka nila. That's how the enemies operate. Ganun po ang CPP, NPA, NDF. Talagang mantakin mo 2016 umupo sa Tatay Digong, nakuha nila is 2025. So 9 years. 9 years na kumilos sila. So tingnan po natin ang buong picture. They are not the powers in government, but they play the powers in government. You can see, na-project nila isa dinamidaming libo-libong mga abogadong matitino, matatalas, may track record. Bakit si Cristina Conte ang legal counsel na kinikilala ng ICC sa Pilipinas? Mag-isa lang siya. Bakit? Sapagkat yan po ay recommended ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, ng kanilang International Department Office na ka-base sa Netherlands. I should know, no, mga kababayan. So inirekombinda yan, therefore ang ICC, tama si US President Donald Trump, isa itong mafia, isa itong sindikato, isa itong organisasyon na gumagawa ng mga kasindikatuhan, no, similar to criminal operations na nagtatago sa Rome Statute. Yun dapat ang pagtingin natin dito. Bogus, mafia, organized international criminal organization ito na nagkukunwaring statute, Rome Statute, ang pinagtataguan nila. And by the way, the Rome Statute is not recognized at hindi signatory ang Estados Unidos and many more countries. Hindi tayo obligado dyan, mga kababayan. Dahil ginagamit lang niyang ICC yan kapag ikaw ay hindi makontrol ng mga bansang makapangyarihan sa Europa, papasukan kanila at pakikialaman at dudukutin nilang leaders ninyo. Kagaya ng nangyayari ngayon, ginamit ni Marcos ang ICC. So kitang-kita yung kamay ng CPP, NPA, NDF. Ang nagrekomenda kay Cristina Conte na ang grupong dinadala niya kunwari ay National Union of Patakas Lawyers, NUPL, walang iba po kundi Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, na ang kanilang international office ay nandun po. Ang kanilang international department sa Utrecht or Utrecht, the Netherlands. So, klaro. So, kaya si Conte ang ginawa ng ICC, mga kababayan, sapagkat ang ICC ay nalalamuyan, nauugnayan ng mga international operatives ng CPP, NPA, NDF na nakabase sa Europe, particularly sa Norway, sa Belgium, sa Germany, and Netherlands, na may malaking concentration po ng mga nagtatago at pinaglumutan ng mga kadring international ng CPP. Kung kaya itong nangyari, na sa Pilipinas po, hindi lang si Trillanes ang gumalaw at mga grupo nila. Sila po ay kasabwat dito. Ito ay isang malaking conspiracy. Hindi lang sila nagtutumpay sa loob ng 9 years sapagkat ang unang 2 taon ni Marcos Jr. na ito, nagkunwarian siya, kaibigan niya pa ang mga Duterte. At ipinagpapatuloy niya ang mabuting ginagawa ni Pangulong Duterte. No? Kung ano ang puno, yan din ang bunga. Udas talaga mga Marcos. Correct? Ma'am Cecilia Watanabe, it's all about themselves. It's all about money. It's all about power. Nothing about the Filipino people and about our country. Mga kababayan. So ang sabwata ng ICC at ng komunista, nauna po ito bago umupo si Marcos. Tama kayo. Ang pumunta sa Netherlands na nag-aakto na liaison, coordinator at magpupundo ng gastos na malamang ay galing sa pinagnakawan sa Kabanang Bayan ay congressman sa sinasabi niyong lugar na kalugar din po ng dating senador na siya din po ang linya ng ICC sa mga Dilawan, Pinklawan at sa mga hilaw na komunista. At nandun din po ang pagsalo ngayon, nakipag-meeting yata siya sa International Department, itong tarantadong congressman na ito doon sa Netherlands. Nandun na siya kahapon pa. At mukhang totoo nga na siya ang nagpa-sponsor dahil walang makuwang flight kahapon papuntang Netherlands sa pagdukot nila kay former President Duterte yung gabi na yon,
siya po ang nag-volunteer, sila ng kanyang partner, na i-private chartered flight na nila. Ayun. So dapat malinaw na ito po ay ma-establish as narrative of facts that all along it was not an arrest operation. The arrest was never done. It was an abduction. It was a kidnapping. It was a rendition. Therefore, the process of putting into trial former President Duterte must be terminated and he must be sent back to the country. Pero dapat po yan ay i-argue ng mga abogado niya doon sa ICC. Doon po sa mga judge that there was no arrest procedure that was properly done according to rules of international court, of the rules of international law, and even under the sovereign constitution of a sovereign country like the Philippines. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte when they describe it as a state-sponsored kidnapping. It was not an arrest. And therefore, itong si Torre at ang PNP must be liable for implementing a criminal act in conspiracy. Sino daw itong congressman? Hindi ko siya pwedeng pangalanan eh. Kasi kakasuhan niya po ako, wala akong pampiyansa, wala akong abogado. At pwede niya kung pagpunta ko doon sa korte, sa area niya, ipatira ako doon. No, may mga guns ito na pumapatay. So, obligado ako magpunta doon kasi doon ang kaso niya ipafile. No? Pihado, binayaran ng ICC. Correct, GIAP, binayaran talaga sila. Kasi ang nagdala ng eroplano at nagpadala ng eroplano at gumastos pati ngayon ang operations doon sa ICC, lumalabas na nandun po itong pulukoy na congressman ito. No? Is the enemy line, no? ICC, the Netherlands government must tell the ICC na mali yung pagdala nyo dito sa bansa natin. The ICC is not under or controlling the government in Netherlands. Pero hindi pwede po kasi na ang mag-communicate doon sa Netherlands ay basta-basta na lang mga kung sino-sino. Dapat po may legal personality din po. Ma'am Lee, correct po kayo. Lahat halos ng international news arrest daw in interview ng foreign guest about human rights, pati si Ederian. Opo, kasi narrative nila ito. At dito mo malalaman na talagang pinagplanuhan ng mga international enemies ni Digong ang kanyang pagpapahuli. At napakalaking involvement dito, hindi lang ni Marcos at ni Romualdez, ng alipuris nila. Ang CPP International Department, pinagkaisahan ko talaga si Pangulong Duterte at Sambayan ng Pilipino. Kilala namin yung congressman na yan kay Erico po, Grace Cabañez. Lumipad siya kahapon, madaling araw, no? Hindi ko kasi mabasa ang flight details niya. Tawagan niyo daw po si Rogelio Labajo. Rilin Bericot, dalawa sila may hawak ng budget sa Congress. Correct. Si Atty. Roque nagkanto na sa Hague na batean ko kay Maharlika. It's okay. Lahat po ng tulong na pwedeng makatulong kay Pangulong Duterte, kailangan natin yan. No? Okay. Maganda po yan. I think si Salvador Medjaltea, abogado din po ito at naging executive secretary ni Pangulong Duterte, ay binigyan po ng 15 days visa. No? Schengen visa yan ang ginagamit yan eh. Kasi sakop po ito ng European Union. No? Iba po ang pamamaraan. Jason Arizala, you are correct. Kung sinong congressman po ito. Mukhang ang ginastos po sa pagdukot, pagkuha ng illegal na arrest warrant at ang pagsasagawa ng pagdukot involve ang ICC at Interpol, hindi po bababa sa 5 billion pesos ang ginastos kahapon nung 2 araw. No? Si SAS po ay hindi pwede mag-represent doon, hindi siya abogado po. Kailangan mayroon kang legal personality. You have to be a licensed or recognized lawyer doon sa ICC court po kasi yan. Maganda din po yung mga analysis ni SAS. Pero ang punto de vista dito ngayon, dahil nakustodina si Pangulong Duterte, bagamat ang proseso was illegal, dapat ang pag-question doon, ang pananatili ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa Netherlands, sa ICC ay illegal. Sapagkat ang prosesong ginamit sa kanya ay kidnapping, pagdukot, rendisyon, at nakipagsakwatan ng gobyerno ni Marcos para gawin po ito as a form of political persecution, as a form of political harassment and political operations to destroy and demolish a political opposition leader. Dapat ganun pong argumento doon.
Kasi makita ito dapat ng iba pang judges ng ICC na nagmalabis po ang Interpol, nagmalabis po ang gobyernong Marcos at ang Philippine National Police at kasabwat dito ang mga komunistang grupo at iba pa pong mga politikong gahaman. Pinagplanuhan nila it was a conspiracy. It was a grand conspiracy and collusion na nagsama-sama sila para gawin po ang isang illegal na bagay. Dapat yun pong argumento kagad sa ICC. Mukhang binasahan po si Pangulong Duterte, parang nagkaroon ng initial preliminary arraignment. Nakita ko po sa isang international online news. Parang Hindu-based ito, Indian news yata ito na online. Hindu Tana TV something. Si Pangulong Duterte naka-white t-shirt po siya, binabasahan yata siya ng parang mga rights niya, preliminary rights, and preliminary na pagbibigay ng update kung bakit siya ididetine doon sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. At ngayon pa lang, pinadalhanan ni Marcos at Romualdez doon, may mag-represent sa government natin. Iyon nga ang tanong. No? Kung ngayon lumalabas ng pangalan niya na representative siya ng government, bakit siya? No? Sen Yeshing, lumalabas ang pangalan niya na magre-represent sa Philippine government. Hindi ko po pinimension muna, pero nagtatanong tayo. No, siya ba talaga? Saldico, ikaw ba ito? Ikaw ba, Ginoong Saldico, ang magre-represent sa Philippine government? On what capacity? Hindi ka naman abogado, hindi ka naman taga Department of Justice. Kung ikaw ito, hindi ka rin naman taga Solicitor General's Office na abogado ng gobyerno. Hindi ka rin abogado by nature, pero alam namin kung ano ka. So, sabi ni Sen Yeshing, it appears na siya ang magre-represent sa Philippine government, designated by Marcos. Alam nyo na. Alam nyo na. Kung alam nyo kung anong spelling ng Bagman, yun na po yun. Bagman. Yun. Hindi ko sinabi na siya yun, ha? Ang sinasabi ko, alam nyo ng spelling ng Bagman. So, all along, bago dumating si Pangulong Duterte mula Hong Kong, pagpasok pa lang, 2 araw, 3 araw, nandito na po ang mga Interpol, yung papel ni General Diwata bilang siga-sigaan. Yun lahat po nakaplano yun. Hindi po yun parang nagkataon lang. Anong gagawin, pati yung mga rally, paano pipigilan, ang EDSA, ibarikada, ang Mendiola Bridge, papuntang Malacanang at paligid nito, i-secure, ang Davao, i-monitor, mga malalaking syudad sa Mindanao. Ang Cebu, i-monitor, ang Iloilo, kung saan posibleng sumiklab ang mga rally. Lahat ng ito pinagplanuhan na po nila. Yan po ang sinasabi ko. Hindi ako naniniwala na napitag po ni Tatay Digong si Marcos. No. Nagkaroon po tayo ng underestimation kung gaano kasama how Marcos and Romualdez will be capable to do such kind of evil things, including po ang pagpapadukot, rendisyon o kidnapping. Hindi po tama ang pagtingin na natrap natin sila. No. By whatever indication, nagkaroon